sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Sa mahiwagang burnay. Dear Kumikinang na Tambalang, Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo at itago nyo na lang po ako sa pangalang Janet. Tahimik na listener ninyo mula pa noong 2022. Hindi ko naman po inakala na magiging bahagi kayo ng araw-araw kong buhay. Aksidente lang po yung una kong pakikinig sa inyo. Yun po yung na-prank ni Christo Perez si Nicole tungkol sa pangaagaw ng boyfriend. Napanood mo ba yun, Jegs? Oo. Natawa po ako noon pero hindi ko po inakalang mula sa simpleng tawa ay may mabubuong koneksyon at paghanga. Sa paglipas ng panahon, naging kaagapay ko po kayo sa mga tahimik na umaga, sa mga mabibigat na araw at sa mga sandaling kailangan ko lang makinig para maramdaman na hindi ako mag-isa. Hindi man po ako palaging nagme-message o nakakapagpadala ng alay, bawat salita po ninyo, bawat tawa at bawat kwento ay may iniwang bakas sa puso ko. Sumulat po ako para magbahagi ng malungkot na karanasan at sana po ay kapulutan ng aral ng mga listeners po ninyo. Ganito po kasi, biglaan po ang pagkamatay ng mommy ko noong nakaraang taon. Ilang buwan na po ang lumipas pero hanggang ngayon, sariwa pa rin ang sakit. Hindi po perpekto ang relasyon naming mag-ina bago siya pumanaw. May mga tampuhan, may mga hindi pagkakaintindihan, at may mga panahong hindi kami nag-uusap ng ilang linggo. Hanggang isang araw, binawian na lang siya ng buhay at hindi man lang ako nakapag-sorry. Hanggang ngayon, dala-dala ko po ang bigat na mga salitang hindi ko nasabi. Masakit po mawala ng ina. Yung sakit po, hindi kayang maipaliwanag. Kahit alam kong nasa mabuting kalagayan na siya ngayon. Nasa isang perpektong lugar at wala siyang itinanim na galit sa puso niya. Iba pa din po sana kung nagkausap kami. Iba pa din po sana kung nasabi ko kung gaano ko siya kamahal. Kaya gusto ko pong ipaabot ito, lalo na sa mga anak na buhay pa ang kanilang mga magulang. Yakapin niyo po sila ng mahigpit. Sabihin sa kanila na mahal ninyo sila. Habang buhay pa sila, iparamdam niyo sa kanila ang pagmamahal. Tandaan na hindi na natin maibabalik ang panahon kapag lumipas na. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko at pakisama po sa panalangin ang nanay ko na namayapa na. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Janet. Hi, Janet. I feel you, Janet. Oh, alam natin yan yung feeling ng nawala ng magulang. Yes, oo. And ito na naman lagi nating sinasabi, there are a lot of things that we take for granted and a lot of people that we take for granted. Ang nega lang talagang isipin, pero kung araw-araw na ginawa ng Diyos, iisipin mo na yung mahal mo sa buhay mamamatay na mamaya. Ewan ko na lang kung hindi mo ito todo yung pag-ibig. Tama. Or ewan ko lang kung hindi mo i-express ng matindi yung pagmamahal mo sa kanya. Ewan ko lang kung hindi mo siya patawarin agad, yung mga ganyan. Kasi there is a possibility. Wala pong assurance na abutin po natin ang bukas. Tama. Kaya nga 'di ba laging sinasabi that every gising is a blessing. Kasi merong maaaring nabangungot,
May mga maaaring nahulugan ng yero. Nahulugan ng yero. Pero kasi di ba? Di ba yung nakukwento mo, nahulugan ng kalembang sa Diba? China. Alam mo yun, para sa akin, isa talaga yun sa mga classic na halimbawa na ano yung likelihood na mahulugan ka ng kalembang. Di ba? But it can happen. Diba? Ito naman ang lagi kong sinasabi na tumatak talaga sa sinabi ng boss natin dati na change can happen anytime. Correct. So dapat handa tayo. Kasi ako I feel talaga yung pangungulila ni Janet kasi ako maaga din nawala yung mother ko. Biglaan din because nga nag-commit ng suicide. So isa sa mga regret ko na parang ito. Parang Janet. ito na yung may pera ka na kahit papano, yung hindi mo man lang nailabas yung mga magulang mo. Kasi ako both nawala yung parents ko ng early age ko. So, hindi ko na-experience. Ay, so ibig sabihin, dun po sa mga nakakapagtrabaho na ng mga anak, ito po yung sign na dalhin nyo na po yung inyong nanay at tatay sa Boracay. Yan. Tama. Ito na yung sign. Kasi may mga taong katulad ni Diego na sana nadala ko sila dito sa lugar na to. Sana na-experience nila yung ginhawa, di ba? Natandaan ko, there was one episode, I think, with this week or this week, na kwento ni Conyo Bicolano. Si Conyo Bicolano ay wala na ring nanay at tatay, I think. So, for the very first time daw, ang kanilang pamilya noong holidays, nung New Year, ay nakapagletsyon. At syempre kapag ka may lechon ka, masaya ka kasi may lechon kayo, di ba? Syempre magiging happy ka dahil meron kayong lechon. Hindi sila, masaya sila of course, pero nag-iyakan daw sila or naging malungkot sila. Kasi naalala nila yung mga, yung moment na yun na dapat kasama pa nila yung magulang nila. Kaya mas, diba? Correct. Na parang sana, yung mga what if, ang daming what if. Sana sumakit yung naranasan ng nanay at tatay ko, yung sumakit yung batok nila kasi ang dami nilang nakaing balat. Yung ganon. So, maraming what ifs. And for Janet, una wala na tayong magagawa sa lalong-lalo na kung yumao na eh. I mean, hindi na talaga natin mababalik yan eh. Wala na talaga tayong magagawa dyan. Ang magagawa na lang talaga natin na Janet is patuloy na magdasal na maka-move forward ka, matanggap mo rin eventually at magkaroon ka ng peace. And katulad ng ginawa niya na nagpapaalala sa lahat. 'Di ba na kung buhay pa mga magulang ninyo, 'di ba? Spend time. Huwag mo na masyadong pinagagalitan porque naglambing ng pambayad ng kuryente. Yung mga hindi pagkakaunawaan, ayusin nyo na. Correct. Ayusin nyo na. Kasi This hindi is natin the time. alam bukas kung ano mangyayari. Correct. Parang same lang to sa tinanong ng asawa ko kanina ni Let. Parang may sama ng, alam ba, nagkamali ka doon sa isang tao, tapos yung isang tao nawala na. Sabi niya, paano yun? Na hindi man lang siya humingi ng sorry doon sa namatay. Eh di, hihilahin na lang yung paa mo sa gabi. Hilahin yung paa mo sa gabi. Kukulutin ka habang tulog ka. Pero ang sabi ko sa kanya, alam mo, ang pinaka-importante sa lahat, kung nakagawa ka man ng kasalanan dun sa taong wala na, ihingi mo ng tawad sa Diyos yan eh. Kasi si Lord pa rin din naman ng lahat ng may say eh. So, yun. So, importante yung mag-repent ka ng mga kasalanan mo. Ihingi mo ng sorry kay Lord and then siya naman magbibigay ng peace of mind sa'yo eh. Yeah. Kagaya sa'yo, Janet, kung feeling mo nagigilty ka, i-surrender mo kay Lord yung nararamdaman mo. Correct. Kasi para magkaroon ka ng kapayapaan. Kasi kapag kapatuloy na ganyan ka, Janet, baka ikaw na rin yung namayapa. Baka sa sobrang stress mo at kalungkutan. Hindi diba? Bit mo palagi. Bit mo siya eh. Imaginein mo yun. Baka mamaya, alam mo, pag wala tayo sa sarili natin kasi bit natin, diba? May mga bagay na hindi na tayo nagiging mindful eh. There was a time before, isa to sa mga parang memories ko nung bata-bata pa ako ng lessons ng pagiging mindful. Nung time na yun, nagkaroon ng matinding sakit yung aking sister. So, bata pa lang ako noon, parang biglang nagko-commute na ako mag-isa, pero kailangan ko mag-aral, tapos labas-pasok sa ospital. Ganon kagulo yung setup. I remember, naglalakad ako sa kalsada, tas siguro dahil nga kakaisip sa mga problema at sa mga pangyayari, 'di ba? Sumabog yung lahat ng mga notes ko sa kalsada na nagpunta sa iba't ibang direksyon, di ko alam kung anong uunahin ko. 'Di ba? Kasi nangyayari talaga 'yun. Wala lang, sinasabi lang natin si Janet na
baka mamaya kapag ka overthinking about it, tapos wala naman, at this point tayo magagawa na, dadating yung panahon na magkakasabog-sabog lahat. Yes, oo. Ayaw naman natin dumating yung time. Oh, hindi mo pwedeng i-hoard yung feelings na yan. You have to let it go at some point. Kasi baka yun yung sumira pa sa'yo eh. Like for example, kung meron kang ganyang feeling, tapos bigla ka lang may nakitang batang pasaway na sinisigaw-sigawan yung Correct. nanay niya. Baka sa sobrang mamaya- inis mo na trigger ka, tinampal mo yung bata. Oo, tama. Diba? Sinabit mo sa poste ng Meralco. Nilaban mo, tapos pinatuyo, di ba? Ginanon mo! Oh. Nananahimik yung bata kasi bitter person ka na, yun. not a better person, Oo. 'di ba? So let's be May mga better. prejudice ka na sa kung paano dapat tratuhin yung nanay. Yan. Kasi hindi mo nagawa dati. Kasi dala-dala mo yung guilt feeling eh. So dapat i-let go mo yan. Let go na natin. Oo. Tsaka tingnan mo, ikaw na mismo ang nagsabi. Alam mo naman na si nanay ay nasa perpektong lugar na. Oo. 'Di ba? Kaya kung papansin po ninyo, pag nagse-celebrate po ng anniversary ng mga heroes o kaya ng mga santo, ang kina-commemorate o sineselebrate ay ang death anniversary. Bakit death anniversary? Kasi sa death, mga kabisyo, wala silang problema. Oo. 'Di ba? Wala na talaga perfect life na daw pagkatapos. Pero hindi naman porke perfect life na pagkatapos gusto ko ng death, 'di ba? May mga gano'n na eksena. So si nanay, ano na siya, okay naman na siya. 'Di ba? Kung ewan ko lang kung naniniwala ka sa kung makakatulong sa iyo yung meron kang mga kakausapin na mga spiritista. Tapos may mga itim na kandila. Bahala ka. Hindi kanya-kanya namang yan parang moving on process. Hindi ka dapat i-judge kung paano mo gagawin ang mga bagay-bagay. Basta one thing's for sure, wala na si nanay. It's hindi namin sasabihin kung kailan ang moving forward. Kasi hindi mo pwedeng sabihin it's okay because it's not okay. Grieving ka pa dyan. Oo, hindi natin pipilitin na na mangyari 'yun agad. It's at your own time. Oo, kaya kinakailangan mo rin tapusin yung proseso. Kasi may mga tao talaga na parang sinusukol nila yung nararamdaman nila. Hindi, okay na, kinakailangan okay na ako. Pero deep inside, hindi. Kaya mas delikado, biglang nagka-crack yan. Ay, totoo. Oo. Na bilang magbe-breakdown ka na lang kasi hindi ka pa nga tapos na mag-grieve eh. Correct. So, Janet, ayan, again, ako, I would say na isurrender mo na kay Lord. Tulungan ka, humingi ka ng tulong. And then, humingi ka ng sorry kay Lord kung may nagawa kang hindi maganda sa nanay mo. Definitely, makakabawi ka pa rin din naman eh. At saka siguro ang maganda pwede mong gawin, pwede kang bumawi sa mga ibang nanay tulad Yes. ko. Tama, Tulad ko. mag-aalay ka. Mag-alay ka sa mga nanay tulad. pasayahin mo mo ako. Pasayahin mo ang mga nanay. Hindi ba't yung mga iba yun yung ginagawa nila? Totoo. Diba? Ako yun yung ginagawa ko. Kaya nakikinanay ako, Oo, nakikitatay correct. ako. Yan, diba? Yan. So, kung meron dyan sa paligid mo na siguro, alam mo yon na nangungulila kunyari sa isang anak, laging gusto may kasama. Di ba? May Ayan, mga oo. ganyang klase mga kwento eh. I don't know. Correct. Just open your eyes sa paligid mo, di ba? Meron ka mga pwedeng gawing nanay dyan eh. Yung hindi mo nagawa sa nanay mo na gusto mong gawin, pwede mong gawin sa iba, sa ibang mga nanay eh. Correct ka. Di ba? So, nanay ako, pwede mong gawin sa akin yan. tama. Parang gusto mo i-spoil yung nanay mo? Yan. Ako na lang i-spoil mo. Tama. Willing magpagamit si Nicolial. Ako pa ba? Ako pa ba nagpapagamit talaga ako? Basta tama ang alay. Ay, naku, nakakaloka. Hindi madali ang mawala ng magulang. Yes. Kaya dun sa lahat ng mga kabisyo natin na paalala po ni Janet, uulitin lang din ulit natin. Kahit habang ngayon na nakikinig kayo sa tambalan at nakatuto kayo sa tambalan. Kung lalo na kung may tampuhan kayo ng mga magulang ninyo, ha? Wag nang paabutin hanggang mamaya. Ngayon mo na i-text. Ngayon mo na i-message. Kasi kung minsan ang mga magulang na pasaway, naglalambing lang yan. Actually. Humihingi lang ng atensyon yan. Correct. Kailangan lang pala nila ng tender loving care tsaka 10K. Yan. Kasi ako pag dumating yung araw na magtatampo ko sa anak ko tapos nagtatrabaho na siya, 10K lang ang katapat ko. Ayos na ako sa 10K. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At ako kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
And speaking of alay, meron tayong mga Aha. bisita na nagpadala ng alay. Oo nga. Alam mo kung ba't sila nagpadala ng alay? Bakit? Natatakot ma-okray. Ang hindi nyo alam, Dito lang Ina- hindi. ang Dito di- lang namin pinapapasok pag walang alay. hindi may gano'n, may bilin sa guard. Guard, tatawag muna yan. Nandito po si may dala ba? Mukha ba may paper bag? Hindi, Yan. tinitingnan muna namin ano ba yung mga pormahan. Yan. Tapos yan. kung mukhang disente, mukhang maganda ang trabaho Ayan, nito, yan. kalagayan sa buhay, Ayan. may bit-bit ba na bag, Ayan. na paper bag. O, Oh. pag wala, hindi namin pinapapasok. Hindi. Busy Kapag ka... Busy kami. Sa manugali. Kaya nung isang araw may nagtampo sa atin dito, namimili lang daw tayo ng babatiin eh. Yung mga nakaluluwag-lawag lang daw sa buhay. Charot. Hindi, joke lang. Biro lang po yun. Of course, anyone who wants to visit can come. Yeah. Ngayon, kung magdadala kayo ng alay, kami naman po ay nagbibiro lamang. Oo. Kung gusto nyong totohanin, katulad ng bisita natin na si Madel and si Jericho. Ayan, oo. Ayan, nasan yung camera ninyo? Eto, eto. Ayan. Oo. Ayan. Na nagpadala ng alay. Oo. May shout out. Correct. Ayan. Shout out kay Madel at Oo. kay Jericho. Ayan. Salamat sa pagbisita. Ayan, Thank thank you. Ganda no na kapag ka may mga bumibisita talaga sa atin, nakakakwentuhan natin. Correct. Oo. 'Di ba? Tapos yun, nabupudol natin na may Ayan. alay. 'Di ba? Ayan. Tsaka syempre, nagsisismis din namin yung mga buhay-buhay. Oo, mamaya chismis namin sa inyo yung buhay na tong dalawa. Ba't sila nandito? Saan sila nagkakilala? Charot! At meron naman mga iba dito na dito na sila nagkakilala sa station tapos nagiging tropa na nila. Tama. Oo. Oo. Ayan. Ganon. May mga dalading alay yun. Ibig sabihin napapasok kasi may dalang Correct. alay. Oo. Pero Mga- nagbibiro lang kami Mga premium po yung pagtanggap namin sa Ayan. kanila. May VIP rooms Yan, kami meron. Kapag ka may alay, ang aircon in-on. Ayan, Ay, oo. may alay, on mo na yung aircon. Electric fan lang po yung wala. Charot! Hindi, joke lang Joke Hindi lang. baka seryoso. Baka- Sabihin niyo naman naniniwala naman. Kaya nga eh. Sabi ni Dennis nga, hindi na pala kami papasya. Okay lang kahit hindi kayo pumasyal kasi magkikita Oo. naman tayo sa Oo. Soler. Tama. At Oo. syempre may kasama pang digital exposure, yung may dalang totoo. alay. Correct. Oo. Pansinin mo, kapag ka may alay, pinupokus ng camera. Yun, oo, Pagka, nilalabas. pagka walang alay, tingnan mo, ipofocus pa ulit. Oo. Ganyan. Ganon yun. Oo. Oh, Yun, tingnan mo, yun. kino-close up pa. Ayan. Yan. Pag may alay. Oh. Pag may bag na mukhang maganda. Pag mukhang magpapamerienda pa. Ayan. Charot! Hindi, joke lang. Baka naman seryosohin niyo pa mga Biro lang kabisyo. po yun Biro lahat. lang yun. Biro lang yun. Pero thank you din sa mga nagpapadala ng alay sa amin. Salamat. And sa mga bumibisita, Madel and Jericho, thank you Ayan. for visiting the Tambalan. Ayun. So welcome po kayong lahat dito ha. Welcome kayong lahat na bumisita. And make sure lang na pag bumisita kayo na nandito kami, message kayo. Message para sure. Mm. Yan. Para alam namin magtago. Tulad kahapon, sabi ni Diego, sabi niya, Mama, may mamamas ko daw sa'yo. Gusto kong sumenya. Sino yan? Sino yan? Naghahanap na ako ng tataguan eh. Tapos napaskuhan. Si Father JJ pala. Si Father JJ. Na mamimigay din ng pamasko sa atin. Sabi daw. Sabi niya. Oo. Uy, pag ang pare namigay ng pamasko, Oo. tas ang binigay sa'yo ay tawag dito, meatloaf, mag-guilty ka. Galing yun sa Sa offering. Mahiya ka, inago Yun mo yung kay Lord. pinupulutan namin dati. Sa seminaryo, Ay, hindi, sa school kasi namin dati, Oo. Catholic school, yung mga tropa namin, mga tawag dito, yung mga pamangkin ng rector ng school. Tas kinukuha Pag wala nila- yung mga pare, Kinukuha nila. Akyat kayo dito. May dorm dun sa taas. Wait. At dyan po nagsimula ang masamang ugali ni Diego Bandido. Pati Ostias. Pati ostya, tinitira, pambihira. Ayan pulutan ostya, tas tagay mompo. O yun, totoo yun. Yung mga sakristan dati. Ay, nako. Mga gawain. Wag pong tularan. Ayan. Si Tina Gamas ay present daw ngayon. Nakatutok. Hello. Salamat. Sabi ni Boy P, ganyan sila sa seminaryo. Sabi ko, Sino nagseminaryo?
O, sila siguro. Mukhang nagseminaryo yun. Nagseminaryo ka ba? Sino to? Papa Pindot? Iyan, oo. Papa P? Oo. Yo? Yo, si Yo. Ay, talaga. Seminaryo. Hanggang hanggang kailan mo na realize na ay mas masarap lumande. Oo. Minor po. Minor 4 years. seminary, 4 years. Taray ni. Ako dati gusto ko magseminaryo dati. Ayaw nila sa'yo. Ayaw na ako papasukin. Ayaw nila sa'yo. Wala mo gusto mag-sponsor. Oo. Di, pero meron ako mga kilala kaya sila nagseminaryo kasi nga may nagsusponsor, nakakapag-aral ng libre. Oo, hindi kasi dapat may sponsor ka talaga din eh. May benefactor ka. Kasi medyo may kamahalan din eh. Yan. Oo. Dapat maging mura na siya, no? Or libre. O yun nga, may benefactor. Oo. So, yun. Ganyan. O siya. Yan. Ganon. Yun lang. Okay. Salamat. Salamat na marami sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Oh, ingat ka, Alexander. Baka malunod ka kakaswimming mo, ah. Swimming ka ng swimming, ha? Sabi ni Aljon Mendez ang haba ng hair mo, Diego. Oh, sensya na, hindi ko pa nasusuklay. Hindi pa nakapagsuklay si Diego for today. O siya, salamat na marami, Ayan. mga kabisya, sa Thank pagtutok you. sa amin. Ingat po kayo today. Bye. Bye-bye.